Kabanata 641. Tama iyan. Iris, pag-isipan mong mabuti. Noong panahon ng paglulunsad ay sunod-sunod ang alok ng ibang pamilya kay Leon, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nang ako na ang nag-alok ay nag-atubili siya. Naaalala mo pa ba iyon? Nakangiting sabi ng matandang Young. Oo, naaalala ko. Tila nag-alangan siya noon, sagot ni Iris matapos mag-isip. Tumpak. Sa tingin ko ay nag-alangan siya dahil mahal ka pa rin niya. Ayaw lamang niyang talikuran ang kanyang mga prinsipyo, kaya sa huli ay pinili niyang makipagtulungan sa mga shares, paliwanag ng matandang Young. Maaaring totoo nga iyon, gamaan ang pakiramdam ni Iris. Naintindihan niyang siya pa rin ang mahal ni Leon at hindi nito pinili si Cynthia, kaya laking ginhawa nito sa kanya. Iris, mas madaling nagkakasundo kapag maagang ginagawa. Kailangan mong hanapin agad si Leon at huwag nang patag-alin pa, paalala pa ng matandang Young. May dalawang dahilan kung bakit siya nagmamadali. Una ay alam niya ang tunay na nararamdaman ng apo at nais niyang maging masaya ito. Pangalawa ay dahil napakalakas na ni Leon ngayon. Kung magkabalikan sila ay napakaganda nito para sa kinabukasan ng buong pamilyang Young. Isang bagsak, dalawang ibon. Sa katunayan ay hindi lamang ang matandang Young ang ganito ang iniisip kundi pati na rin si Gilbert. Siya ang dahilan kung bakit naghiwalay ang dalawa. Kung magkabalikan sila ay mababawasan ang bigat ng kanyang konsensya. Bukod pa rito ay para rin ito sa kapakanan ng pamilya. Hanggat pumapayag si Leon na bumalik at pakasalan si Iris, sa tulong ng kanyang husay sa paggawa ng gamot at sa pakikipaglaban ay tiyak na ang pamilyang Young ang manggaguna sa buong lungsod ng Springfield. Gusto ko munang pag-isipan pa ito ng mabuti. Nag-aalinlangan pa rin si Iris. Nawala man ang kanyang mga alalahanin ay alam niyang mali ang nagawa nila kay Leon, at labis nila itong nasaktan. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang humarap dito, at hindi niya alam kung paano magsisimulang magmakaawang magkabalikan sila. Pag-isipan mo, mahal ninyo ang isa't isa at napakaganda kung magkabalikan kayo. Ano pa ang iyong pinag-iisipan? Nagtatakang tanong ng matandang Young. Natatakot po akong tanggihan niya ako, wala talagang tiwala sa sarili si Iris. Ang pagbabalikan ay kagustuhan lamang nila ng kanyang pamilya. Sadyang nasaktan ng lubos si Leon at hindi tiyak kung nais pa ba niyang bumalik. Kung tatanggihan siya ay hindi niya alam ang gagawin. Biglang nag-ulo ng lubos ang kanyang isipan. Iris, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka ni Leon kaya tiyak na papayag siya. Agad na pampakalma ni Gilbert. Madali lang para sa inyo ang magsalita. Kayo ang dahilan kung bakit kami naghiwalay at ngayon ay gusto nyo ring ipagbalikan kami. Kahit nais din niyang magkabalikan sila, ay hindi niya nagugustuhan ang pagiging kampante ng mga ito. Iris, kasalanan namin ang lahat. Hindi naman namin sinasadya. Nakaramdam ng hiya ang matandang Young at si Gilbert ngunit wala na silang maipaliwanag pa. Ayos lang iyon. Lumipas na iyon at wala nang saysay ang sisihan. Bukod pa rito kulang din ako sa tiwala kay Leon. Hindi ko masasabing wala akong pananagutan dito. Huminga ng malalim si Iris at tila nakapagpasya na habang sinasabing gabi na ngayon. Hahanapin ko si Leon bukas ng umaga at hihilingin kung magkabalikan kami. Mabuti iyan. Sabay na nakahinga ng maluwag ang matandang Young at si Gilbert. Iris, tayo ang nagkamali sa pagkakataong ito. Kapag nakita mo si Leon sabihin mong humihingi kami ng paumanhin. Umaasa kaming mapapatawad niya kami, sabi ng matandang Young. Noong huli ay labis ang kanilang ginawa nang palayasin nila si Leon sa kanilang tahanan. Siya ang dapat humingi ng tawad ngunit bilang pinuno ng pamilyang Young, at dahil sa kanyang katayuan ay hindi niya magawang gawin ito, kaya napilitan siyang ipagawa na lamang kay Iris. Naiintindihan ko, sagot ni Iris. Pagkatapos ay umalis na siya kasama si Luisa at bumalik sa kanilang tahanan. Nang makaalis si Iris ay nag-aalalang nagtanong si Gilbert. Ama, sa tingin niyo ba ay papayag si Leon na magkabalikan sila? Kahit tinagaan niya ang loob ng anak kanina, ay hindi rin siya tiyak kung ano ang magiging sagot ni Leon. Hindi ko alam, umiling ang matandang Young. Batay sa naging kilos ni Leon noong paglulunsad ay alam niyang may pagtingin pa rin ito kay Iris, ngunit hindi niya alam kung gaano na lamang ang natitirang damdamin. Maaaring mahal pa rin ito ng lubos si Iris o baka bakas na lamang ng nakaraan ang natira.
Bukod pa rito ay hindi naman nahuhuli si Cynthia sa ganda o sa katayuan ng pamilya. Kahit hindi agad tumugon si Leon sa pagpapakasal ay hindi rin naman ito tumanggi. Hindi niya alam kung handa pa bang bumalik kay Iris si Leon o kung nakalimutan na nito ito para kay Cynthia. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko pa ulit-ulit na sinira ang mga bagay ay hindi sana ganito ang nangyari, buntong hininga at puno ng pagsisising sabi ni Gilbert. Nagsisisi siya dahil minaliit niya si Leon noon. Totoo ngang hindi dapat hamakin ng mga mahihirap at walang kalaban-laban. Mabuti at napagtanto mo yan. Kasalanan ninyong dalawa ni Daisy. Kung hindi ninyo binaluktot ang katotohanan sa harap ko ay hindi ko maling mapaparatangan si Leon, hindi na siya ang pagsaway ng matandang Young. Ama si Leon ay isang ulila lamang na walang pangalan at kapangyarihan noon. Hindi ko inaasahang magiging ganito siya kagaling, nahihiyang sagot ni Gilbert. Tama na, ayoko nang makinig sa mga dahilan mo. Kung magkabalikan man sina Leon at Iris ay pag-uusapan pa natin ang ginawa ninyo, mariing sabi ng matandang Young bago ito umalis. Kakaalis pa lamang ng matandang Young nang pumasok si Daisy sa silid. Nang makita ang malungkot na anyo ni Gilbert ay nagtatakang nagtanong. Mahal, ano ang nangyari? Mukhang malungkot ka. Huwag na nating pag-usapan. Pumunta kami sa paglulunsad ng Synth Ion Group. Si Leon pala ang punong tagapamahala nito. Sa ganitong murang edad ay isa na rin itong antas ng mataas na pinakamataas. Maikling paliwanag ni Gilbert sa lahat ng nangyari. Ano, ganoon na pala kalakas si Leon, gulat na sabi ni Daisy. Kahit hindi siya nakapunta sa paglulunsad ay alam niya kung gaano kahalaga ang paggawa ng gamot sa mga malalaking pamilya sa lungsod ng Springfield. Bukod pa rito ay naging napakalakas ni Leon sa ganitong murang edad. Isa siyang napakabihirang henyo sa sining ng pakikipaglaban sa bagong henerasyon ng lungsod na ito. Hindi niya mapigil ang gumaan ang kanyang pakiramdam dahil nagawa niyang gamitin ang pagkakataon upang mapaghiwalay sina Iris at Leon sa tulong ng matandang Young. Kung hindi ay kung pumasok man si Leon sa pamilyang Young ay magiging malaking banta ito sa pag-angkin ng kanyang anak sa pamamahala ng pamilya. Malaking bahagi ng paghihiwalay nina Iris at Leon ay dahil sa ating dalawa. Ngunit napapayag na ni ama si Iris na hanapin si Leon bukas upang magkabalikan sila. Sana ay maging maayos ang lahat, kung hindi ay hindi maganda ang kahihinatnan para sa ating dalawa, buntong hininga na sabi ni Gilbert. Magkabalikan. Bakit pa sila magsasama muli? Hindi ba kayo nag-aalala na baka inaagaw lamang ni Leon ang pamilya natin? Nagbago ang anyo ng mukha ni Daisy. Siya ang pinakaayaw na magkabalikan ang dalawa. Walang magandang dulot ito para sa kanya. Paano mangyayari iyon? Napakahusay ni Leon. Maraming pamilya sa lungsod ng Springfield ang naghahangad sa kanya. Bakit pa niya kailangang agawin ang ating pamilya? Sa huli ay napagbintangan lang natin siya ng mali noon, paliwanag ni Gilbert. Sa ganitong sitwasyon ay tiyak na mangmang na lamang siya kung hindi pa rin niya makita na mali ang kanilang paratang kay Leon. Hindi pa tiyak iyon. Huwag mong kalimutan na malaki ang posibilidad na si Leon ang may kagagawa ng pagdukot kay Iris. Isa na siyang antas ng mataas na pinakamataas, ngunit sinadya niyang patayin ang dalawang masasamang loob ng walang naiwang bakas. Ano pa kaya ang kanyang tunay na layunin? Hindi pa rin tumitigil si Daisy at patuloy na nagsasabing may mali kay Leon. Tama nga iyon. Halos makalimutan ko na iyon. Sinampal ni Gilbert ang kanyang noo nang maalala ito. Pinalayas niya si Leon dahil sa takot na baka aagawin nito ang kanilang kayamanan, at dahil din sa hinalang baka ito ang nasa likod ng pagdukot kay Iris. Ngayon ay malinaw na hindi naman nagnanakaw si Leon, ngunit nananatiling tanong kung may kinalaman ba ito sa pagdukot kay Iris. Kahit may pagdududa pa rin kay Leon ay wala namang ebidensyang nagpapatunay na siya ang may gawa. Maaaring napagbintangan din siya ng mali sa bagay na iyon, pag-iisip ni Gilbert. Ngunit may sasabihin pa sana si Daisy ngunit pinutol ito ni Gilbert. Huwag mo nang isipin iyan. Kung may oras ka pang mag-alala dyan ay mas maigi kung iisipin mo na lang ang kalagayan natin ngayon. Sinabi na ni ama kanina na kung hindi magkabalikan sina Iris at Leon ay ikukulong tayo ng 3 araw upang pagnilayan ang ating ginawa, mapait ng ngiti ni Gilbert. 3 araw lang naman iyon. Wala namang dapat ikatakot pagwawalang bahala ni Daisy. Mas nababahala siya sa posibleng pagbabalikan ng dalawa.
Mas malaki ang epekto nito sa kanyang kinabukasan. Anuman ang mangyari ay nagsimula na siya ng sarili niyang plano. Hindi na mahalaga kung magkabalikan man sina Iris o hindi. May kislap na lamig sa mga mata ni Daisy ngunit mabilis din niya itong itinago. Kinaumagahan ay nagmaneho si Iris patungo sa Synth Ion Group ng mag-isa. Nais sana niyang tawagan muna si Leon upang yayain ito, ngunit naramdaman niyang mas tapat kung siya mismo ang hahanap dito. Tutal ay labis niyang nasaktan si Leon. Sa labas ng gusali ng Synth Ion Group ay hindi mapakali si Iris. Kahit na pagdesisyonan na niyang pumunta rito upang subukang magkabalikan sila ay kinakabahan pa rin siya sa pag-iisip na makakaharap na niya si Leon. Takot din siya at nag-aalalang baka tanggihan siya nito. Nag-alangan siya sandali. Ngunit sa huli ay naglakas loob pa rin siyang pumasok sa loob. Sa loob ng tanggapan ng Pangulo ay may kumatok sa pinto. Pumasok ang kalihim matapos payagan ni Cynthia. Nang makitang wala si Leon ay nagtanong ang kalihim. Binibining Sheer wala po ba rito si Ginoong Wolf? Abala si Leon ngayong umaga kaya wala siya dito, maikling sagot ni Cynthia. Nakuha kasi ni Leon ang bunga ng diwata mula sa magkapatid kahapon, kaya agad niyang ipinahanap kay Harvey ang mga kailangang sangkap noong gabing iyon. Gumagawa si Leon ng tableta ng dragon sa bundok sa likod ng kanilang bahay, kaya wala ito sa opisina ngayong umaga. Mayroon ba kayong kailangan kay Leon? Binibining White tanong ni Cynthia. Binibining Sheer nalaman ko po mula sa mga gwardya na narito si Iris Young ng elegante upang makipagkita kay Ginoong Wolf. Ngunit wala naman po siyang nakaw ang oras kaya pinigilan siya ng mga gwardya ulat ng kalihim. Ano, narito si Iris para kay Leon, gulat na tumayo si Cynthia mula sa kanyang upuan. Natakot sa naging reaksyon ni Cynthia ang kalihim at nagtanong, Binibining Sheer may mali po ba? Wala naman, malamig na sabi ni Cynthia. Ipasok mo siya rito, gusto kong malaman kung ano ang sadya niya. Opo sagot ng kalihim. Makalipas ang ilang sandali ay narinig ang mga yabag. Dinala ng gwardya si Iris sa tanggapan at umalis din pagkatapos. Medyo kinakabahan si Iris. Akala niya ay naroon si Leon at akmang magsasalita na sana ngunit nakita niyang si Cynthia ang naroon kaya agad na napigil ang kanyang sasabihin. Cynthia, bakit narito ka kunot noong tanong ni Iris na may bahid ng hindi pagkatuwa? Bakit bawal akong narito? Malamig na sagot ni Cynthia habang tinatitigan si Iris ng hindi pala kaibigan. Pagkatapos ng lahat ay magkaribal sila sa pag-ibig. Matagal silang nagtitigan na tila may naglalaban na damdamin sa pagitan nila. Walang gustong umiwas ng tingin. Alam ni Cynthia na si Iris ang dating kasintahan ni Leon, at alam din niyang hindi pa ito nakakalimot sa dalaga. Para na niya itong itinuturing na pinakamatinding karibal. Ganoon din si Iris. Bago pa man maghiwalay sila ni Leon ay sinubukan na siyang hamingin ni Cynthia noon pa man. Pagkatapos ay lumipat si Leon sa panig ng mga Shears at lalong lumapit sa dalaga. Bilang babae ay nararamdaman niyang may pagtingin si Cynthia kay Leon, kaya hindi niya ito nagugustuhan. Kabanata 645. Nasaan si Leon unang basag ni Iris sa katahimikan? Akala niya ay tatalikod na siya at aalis nang makitang wala si Leon. Ngunit hindi madali para sa kanya ang maglakas loob na pumunta rito, kaya ayaw niyang umalis ng ganoon na lamang. Hindi mo kailangang alamin kung nasaan si Leon. Ang nais ko lang malaman ay kung ano ang sadya mo rito gayong naghiwalay na kayo, mariing sabi ni Cynthia habang nakatingin ng masama. Bakit mo pakialaman kung bakit ko siya hinahanap? Malamig na sagot ni Iris at bumalik sa kanyang pagiging maharlika at seryoso. Iris, huwag mong isiping hindi ko alam kung bakit ka narito. Kung hindi ako nagkakamali ay narito ka upang magkabalikan kayo ni Leon hindi ba? Malamig na sabi ni Cynthia. Maraming malalaking pamilya ang nag-agawan kay Leon noong paglulunsad at kasama na roon ang mga Young. Inialok pa nga ng matandang Young ang kamay ni Iris kay Leon ngunit hindi natukso ang binata. Nang matalo ang mga Young ay narito na agad si Iris. Walang ibang dahilan kundi ang makuha ulit si Leon o kaya ay magkabalikan sila. Paano kung totoo nga? Kung ayaw mong sabihin kung nasaan siya ay tatawagan ko na lamang siya. Ayaw na ni Iris na makipagtalo pa kaya tumalikod na siya upang umalis. Ikaw, nagbago ang anyo ni Cynthia at nagsimulang mag-alala. Alam niya ang nararamdaman ni Leon para kay Iris.
Kung tatawagan ito ni Iris at hilinging magkabalikan ay tiyak na papayag si Leon. Unti-unti na niyang napapalapit ang loob ng binata at mahirap na para sa kanya ang makuha ang pag-asang iyon. Hindi niya hahayaang humadlang si Iris o mawawala sa kanya si Leon. Hindi niya matatanggap iyon. Iris, binabalaan kita. Si Leon ay kasintahan ko na ngayon. Ikaw ay nakaraan na lamang niya at tapos na ang lahat sa inyong dalawa. Ikaw ay tagapagmana pa ng pamilyang Young at kilalang tao. Gagawin mo ba ang lahat upang agawin ang kasintahan ko? Sigaw ni Cynthia habang nakatalikod si Iris. Kasintahan mo si Leon, huminto si Iris sa paglakad. Huwag kang magsinungaling. Noong paglulunsad ay pakikipagtulungan lamang ang pinili ni Leon sa mga Shears. Hindi niya tinanggap ang pagpapakasal. Paano siya magiging kasintahan mo? Lumingon si Iris at tinitigan si Cynthia na hindi naniniwala. Kung totoo man sana ay inamin na iyon ni Leon sa harap ng lahat, ngunit hindi niya ginawa. Nasa sa iyo na kung maniniwala ka o hindi, ngunit sinasabi ko sa iyo na nagkasama na kami ng magdamag. May pagmamalaking sabi ni Cynthia. Sa huli ay dalaga pa rin siyang walang bahid, kaya nahihirapan siyang sabihin iyon, ngunit para sa kanyang pag-ibig ay pinilit niya. Ano, hindi maaari, gulat na sabi ni Iris. Kilalang kilala niya si Leon. Hindi ito ganoon kadaling makipagrelasyon. Noong sila pa ay halik lamang ang nagagawa nito at hindi lumalampas sa tama. Hindi siya naniniwalang gagawin iyon ni Leon kay Cynthia. Alam ni Cynthia na matalino si Iris. Hindi ito madaling maloloko sa salita lamang. Upang tuluyang mawala ang nasa isip ni Iris na magkabalikan sila at upang sumuko na ito ng lubos ay tumawag si Cynthia kay Leon. Nang masagot ang tawag ay pinindot niya ang voice speaker ng malakas. Hello, Cynthia, may kailangan ka ba? Narinig ang boses ni Leon sa kabilang linya. Leon, naaalala mo pa ba noong kumuha tayo ng silid sa hotel sa lungsod ng Sikov? At sabay tayong nagpalipas ng gabi, sadyang malabo ang tanong ni Cynthia. Binigyang diin niya ang sabay na nagpalipas ng gabi upang tiyak na maririnig ito ni Iris. Oo, naaalala ko. Bakit mo biglang naitanong iyon? Nagulat si Leon. Nasa likod siya ng bahay ng mga Shears at kasalukuyang naggagawa ng tableta ng dragon nang biglain siya ng tanong ni Cynthia. Hindi niya alam ang isasagot. Totoo naman na sabay silang nagpalipas ng gabi sa hotel noon, kaya hindi niya ito maitatanggi. Silid, nagpalipas ng gabi. Para bang tinamaan ng kidlat si Iris at tuluyang nawala ng laman ang kanyang isipan. Hindi yun ang pinakamahalaga kundi ang narinig niyang pag-amin ni Leon sa lahat ng iyon. Kumuha ng silid si Leon kasama si Cynthia at sabay silang nagpalipas ng gabi. Ginawa nila ang mga bagay na iyon. Mayroon pa bang pagdududa sa kanilang relasyon? Malinaw na si Leon ay kay Cynthia na. At Leon, noong naghalikan tayo, ano ang naramdaman mo? Isa pang tanong ni Cynthia. Cynthia, ikaw, naiinis na si Leon. 2 beses na silang naghalikan ni Cynthia at pareho iyon naging biglaan. Hindi niya iyon kusang ginawa. Bago pa siya makapagsalita ay pinutol na siya ni Cynthia. Leon, namimiss na kita. Kailan ka babalik? Gusto kong halikan mo ako, nahihiyang sabi ni Cynthia na lalong dumurog sa puso ni Iris. Cynthia, pwede ba itigil mo na iyan? Gumagawa ako ng gamot ngayon. Baka sumabog pa ang pagan kung manggulo ka pa, reklamo ni Leon. Sanay na siya na palaging lumalapit at nanunukso si Cynthia sa tuwing magkasama sila, kaya akala niya ay nanunukso lamang ito muli. Hindi niya alam na nasa harapan mismo ni Cynthia si Iris. Sige na, hindi na ako mangungulit. Mag-focus ka na sa iyong ginagawa, nakangiting sabi ni Cynthia sabay patay ng tawag. Paano nangyari ito? Namutla ng lubos si Iris matapos marinig ang usapan ni Leon at Cynthia. Halos bumagsak siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya inakala na ganito kabilis mapupunta si Leon kay Cynthia matapos silang maghiwalay. Labis na nasaktan ang kanyang damdamin at mahirap para sa kanya ang tanggapin ang masakit na katotohanan. Napahawak siya sa kanyang dibdib at hirap na hirap huminga. Iris, narinig mo ba ang lahat ng iyon? Si Leon ay akin na ngayon. Mahal namin ang isa't isa. Binabalaan kita. Narinig ko ang lahat. Nais ko kayong maging masaya. Halos bumagsak na si Iris ngunit pinilit niyang pigilan ang mga luhang nasa kanyang mga mata.
Ano man ang mangyari ay siya ang kinikilalang pinakamaganda sa lungsod ng Springfield at tagapagmana pa ng pamilyang Young. Mayroon siyang dangal at pagkatao. Dahil dito kahit natalo man siya kay Cynthia ay hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap nito. Tungkol naman kay Leon ay hindi mapipilit ang damdamin. Kung kay Cynthia na ito ay wala na siyang magagawa kundi sumuko. Gaya ng sinabi ni Cynthia ay hindi siya gagawa ng bagay na labag sa tama. Hindi siya magiging dahilan ng pagkasira ng iba. Masyado siyang marangal para gawin yun kung hindi ay magiging katatawanan lamang siya at ang buong pamilyang Young sa buong lungsod. Tiniis niya ang sakit sa kanyang puso at umalis ng hindi lumilingon. Paglabas ng tanggapan ay hindi na niya napigilan ang mga luhang tumulo ng tahimik. Sa bundok sa likod ng tahanan ng mga Shear ay nagpatuloy si Leon sa paggawa ng gamot matapos ibaba ni Cynthia ang tawag. Maya-maya ay nayanig ng bahagya ang pagan at nabuo na ang mga tableta habang naglalabas ng banayad na bango. Tapos na, labis ang tuwa ni Leon. Binuksan niya ang pagan at nakita ang mahigit 30 tableta na kulay lila. Makintab at malinaw ang kulay nito. Ang mga lilang tableta ay mga tableta ng dragon na gawa mula sa bunga ng diwata. Sa kanyang pagkalkula ay ang isang bunga ng diwata kasama ang iba pang mahahalagang sangkap ay sapat lamang upang makagawa ng 34 na piraso. Natatangi ang bisa ng mga ito. Hindi nito mapapabilis ang paglakas o pagsasanay ng isang mandirigma kaya hindi balak ibenta ni Leon ang mga ito sa St. Ion Group. Kumuha siya ng puting bote at inilagay doon ang lahat ng tableta para sa kanyang sarili. Sa oras ng pangangailangan ay magiging mahalagang sandata ito upang ipagtanggol ang sarili. Matapos gumawa ay umalis na si Leon sa tahanan ng mga Shear. Sumakay siya sa isang mabilis na motorsiklo at nagtungo sa teritoryo ni Mason. Wala kasing lisensya sa pagmamaneho si Leon kaya hindi siya makagamit ng sasakyan. Upang maging mas madali ay ipinabili niya kay Harvey ng isang motorsiklong BMW. Halos 60,000 ang halaga nito, at napakaganda ng anyo. Mas nagmukhang matikas at gwapo si Leon habang sumasakay dito. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay mas gusto pa rin niya ang motorsiklo ni Iris dahil mas malaki ang kahulugan nito para sa kanya. Kailan ko kaya maaabot ang antas ng pamilyang Young at mababawi si Iris? Buntong hininga niya ng hindi mapigilan. Pagkatapos ay nagbalik sa kanyang isipan ang magagandang alaala nila. Ang pagpunta nila sa bundok Mistcloud at ang labis niyang tuwa noong tinanggap siya ni Iris. Ngunit ang lahat ng iyon ay naging panaginip na lamang. Tama nga noong inalok siya ng matandang Young na pakasalan si Iris noong paglulunsad ay natukso siya, ngunit pinili niyang huwag tumugon. Una ayaw niyang talikuran ang mga Shear. Pangalawa ay mahal niya si Iris at ayaw niyang maging kasangkapan lamang sa negosyo ang kanilang nararamdaman. Ngunit hindi niya alam na naniwala na ang matandang Young sa kanyang kawalan ng sala at napapayag pa nito si Iris na subukang magkabalikan sila. Mas lalo pa niyang pagsisisihan na wala siya sa opisina noong araw na iyon, at nakalampas siya kay Iris. Talagang pinaglalaruan siya ng tadhana. Sa bar na Blue Moon ay nagkita sina Leon at Mason sa isa sa mga silid. Ginoong Wolf, bakit po kayo narito? Maupo po kayo. Gulat na bumati si Mason. Ginoong Wolf, narinig ko na po kay Ginoong Paul ang nangyari sa paglulunsad kahapon. Kayo pala ang punong tagapamahala ng St. Ion Group. Tinalo niyo pa si Haron at ang dalubhasa ng pamilyang Feld. Napakahusay ninyo. Lubos po ang aking paghanga sa inyo, masiglang sabi ni Mason. Siya ay tauhan ni Leon. Habang lumalakas at sumisikat si Leon ay lalo siyang nagagalak. Wala naman iyon. Maswerte lamang akong natalo ko si Haron, nakangiting sabi ni Leon. Hindi siya nagpapalaki ng ulo. Malapit na ring maging antas ng mataas na pinakamataas si Haron at hindi ito mahina kumpara sa kanya. Kung hindi ito sumugod ng walang pag-iingat at hindi naghanda sa ikalawang atake ay hindi rin madali para sa kanya ang pagkapanalo. Ginoong Wolf, napakababa ninyo pa rin. Sa ganitong murang edad ay nasa ganyang antas na kayo. Tiyak na kabilang kayo sa pinakamalalakas sa bagong henerasyon ng lungsod ng Springfield. Kahit sa ikalawang henerasyon ay nasa tuktok na kayo. Wala pa akong narinig na sinumang kasing husay ninyo. Lalo pang naging masigla si Mason habang nagsasalita at walang tigil sa pagpupuri. Tama na iyan. Hindi naman tayo hindi magkakilala lang.
Bakit mo ako pupurihin ng ganyan? Sabi ni Leon na may bahid ng pagkainip ngunit nalulugod din naman. Hindi po ako pumupuri, sinasabi ko lamang ang totoo. Ngumiti si Mason bago nagbago ng paksa. Ginoong Wolf, bihira po kayong dumalaw. Maghahanda po ako ng pagkain at inumin upang ipagdiwang ang naging tagumpay ninyo. Tumayo si Mason matapos sabihin iyon. Huwag na, narito ako para sa mahalagang bagay. Sa ibang pagkakataon na lang tayo uminom. Tinitigan ni Leon si Mason. Naintindihan ito ng huli at pinalabas ang kanyang mga tauhan sa silid. Sa loob lamang ng maikling sandali ay silang dalawa na lamang ang natira. Mason, ikaw ang unang sumunod sa akin, kaya hindi kita bibiguin. May ituturo akong paraan sa iyo. Seryoso ang mukha ni Leon at inihanda ang sarili na ituro kay Mason ang paraan ng salita ng demonyo. Noon ay masyado pa siyang mahina kaya hindi niya ito madaling maibahagi. Ngayon ay may kakayahan na siyang ipagtanggol ang sarili kaya maayos na ito upang ituro. Bukod pa rito ay naituro na niya ito sa magkapatid na Sharp at nauna pa sa kanila si Mason, kaya nararapat lamang na matanggap din niya ito. Maraming salamat po Ginoong Wolf, labis na nagalak na pasasalamat ni Mason. Napakalakas na ni Leon sa ganitong murang edad kaya tiyak na napakataas ng antas ng kanyang ituturong paraan. Ang gamit niya noon ay paraan lamang ng simula at masyadong mahina. Hindi siya nangangarap na matututo pa ng mas mataas na antas ng sining ng pakikipaglaban. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Habang mas makapangyarihan ang paraan ng pagsasanay ay mas mabilis ang pag-unlad at mas maganda ang kinabukasan. Nasa antas ng katamtamang likas na siya ngayon. Kung makakakuha siya ng paraang nasa antas ng batayan o mas mataas na pag-unlad ay mas madali na para sa kanya na maging isang pinakamataas na dalubhasa sa hinaharap. Para sa kanya ang maging ganito ang pinakamalaking hangarin niya sa buhay. Makinig kang mabuti. Nakangiti si Leon habang inuulit ang paraan ng salita ng demonyo kay Mason na ang mga kamay ay nasa likuran. Buong atensyon na nakinig si Mason at mabilis na inaalala ang lahat. Sige, subukan mo na ngayon. Gabayan kita sa iyong tabi. Kung mayroong mali ay itatama natin agad, sabi ni Leon. Dahil ito ang unang pagkakataon na gagamitin ito ni Mason ay mas magiging madali kung naroon si Leon. Opo, sagot ni Mason at umupo sa sahig upang simulan ang pagsasanay. Sa paggamit ng paraang ito ay lumabas ang malinis na alon ng lakas mula sa kanyang kalooban. Mas mabilis ito kumpara sa dati niyang ginagamit. Ito ay isang paraang pang-pag-unlad. Tunay na kahanga-hanga na isip ni Mason nang may labis na tuwa. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang iniisip ay napansin niyang may kakaiba pa rito. Hindi lamang ito mabilis kundi nararamdaman din niyang tinatanggal nito ang mga dumi sa kanyang enerhiya kaya lalo itong nagiging malinis at dalisay. Anong antas po ng paraan ito? Gulat na tanong ni Mason. Kahit hindi pa siya nakagamit ng ganitong uri ng paraan ay mayroon na siyang sapat na karanasan sa underworld. Mabilis niyang napagtanto na tila hindi lamang ito pang pag-unlad. Maaari pa itong mas mataas pa rito. Mag-focus ka lamang at huwag magambala, sabi ni Leon. Binago ni Mason ang kanyang anyo at pinigilan ang kanyang pagkagulat upang ipagpatuloy ng buong puso ang pagsasanay. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na niya ang isang ikot at tumayo. Ginoong Wolf, ano po ito? Isang beses ko pa lamang nasubukan ang paraan ng salita ng demonyo ngunit lumakas na ako ng husto at naging mas malinis pa ang aking enerhiya. Maaari bang ito ay isang napakahusay na paraan na antas ng lakas? Habang nararamdaman ang dalisay na enerhiya sa kanyang katawan ay hindi makapaniwala si Mason. Mas naintindihan na niya ang tunay na halaga nito matapos itong gamitin. Ang kanyang pakiramdam ay nagsasabing higit pa ito sa karaniwang antas ng pag-unlad. Ang paraan ng salita ng demonyo ay hindi antas ng lakas na batayan. Ito ay sabi ni Leon na may ngiti ngunit naputol ang kanyang sasabihin. Hindi po ba? Gulat na sabi ni Mason na may bahid ng pagkabigo. Akala niya ay antas na mataas na lakas na ito ngunit nagising siya sa katotohanan ng marinig ang pagtanggi. Ang pinakamalalakas na paraan sa lungsod ng Springfield ay ang antas ng pag-unlad. Wala pa siyang narinig na higit pa rito. Akala niya ay ganoon din ang gamit ni Leon,
kaya masyado lang siyang nagpalaki ng isip. Maaaring hindi ito antas ng lakas na batayan ngunit ito ay ang lakas na pangmataas na antas, sabi ni Leon. Ayaw sana niyang ipaliwanag ng buo ngunit nag-aalala siya na baka baliwalain ito ni Mason at ikalat ng walang pag-iingat na magdadala sa kanila ng panganib. Kabanata 650. Kailangan niyang linawin ng maayos kay Mason. Ano? Ang paraan ng salita ng demonyo ay paraan ng lakas na pangmataas na antas. Nalito ba ako sa narinig ko? Gulat na sabi ni Mason. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan at hindi alam ang gagawin. Hindi ka nagkakamali, tumanggo si Leon. Nanghina si Mason sa labis na pagkagulat. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi magsisinungaling sa kanya si Leon. Naramdaman din niya mismo ang bisa nito sa kanyang katawan. Sa bilis at epekto ng paraan ay higit pa ito sa karaniwang antas na lakas na batayan. Sapat na patunay iyon na kabilang ito sa pinakamataas na uri ng antas ng lakas. Ngunit sa kanyang pagkakaalam ay ang pinakamahusay na paraan lamang sa lungsod ng Springfield ay ang antas ng pag-unlad. Akala niya ay sapat na kung matuturuan niya kay Leon ng antas ng batayan o mataas na antas ng pag-unlad lamang. Hindi niya inakala na ibibigay sa kanya ang ganitong kahanga-hangang bagay. Higit pa ito sa kanyang inaasahan kaya labis ang kanyang pagkagulat. Ginoong Wolf, kaya pala ninyo narating ang ganitong antas sa murang edad. Dahil pala gumagamit kayo ng ganitong napakahusay na paraan ng pagsasanay, naliwanagan si Mason. Ang ganitong uri ng paraan ay napakahalaga. Sapat na ito upang higitan ng lahat ng malalaking pamilya sa buong lungsod. Hindi man niya alam kung saan ito nakakuha si Leon ay alam niyang walang hanggan ang kinabukasan ng binata dahil dito. Ganoon na nga iyon, bahagyang ngumiti si Leon at hindi na nagpaliwanag pa. Ang totoo ay gumagamit siya ng sining ng karunungan na higit pa sa mga karaniwang paraan. Ngunit hindi pa niya ito balak ibunyag sa ngayon, dahil mas malala pa ang magiging kahihinatnan nito kung malalaman ng iba. Labis ang emosyon ni Mason at lumuhad ito sa harap ni Leon. Ginoong Wolf, ako ay isang simpleng tao lamang sa underworld. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko upang magkaroon ng ganitong pagkakataon na matuto mula sa inyo. Hindi ko kailanman mababayaran ang inyong kabutihan. Sa hinaharap ay gagawin ko ang lahat ng inyong iuutos kahit pa ang kapalit ay ang aking buhay, naiiyak na sabi ni Mason. Napakalaki ng kanyang pasasalamat at pangako na susunod ng walang pag-aalinlangan. Akala niya ay sapat na kung maging pinakamataas na mandirigma siya sa buong buhay niya, ngunit ngayon ay mayroon na siyang paraang maaari pa siyang umabot sa pinakamataas na antas. Sa mundo ng mga mandirigma ay napakahalaga ng katapatan at pagkakaibigan. Nagbigay na rin siya dati ng daang tableta ng tunay na lakas. Utang na loob niya kay Leon ang lahat, kaya nangako siya na gagawin ang lahat para dito. Ayos lang iyan. Hindi naman iyon ganoon kalaki. Tumayo ka na, mabilis na inalalayan ni Leon si Mason. Sa totoo lang ay mahina pa rin si Mason at hindi gaanong nakakatulong sa kanya, ngunit matagal na niyang kilala ito at alam niya kung gaano katapat si Mason.